Ang tagalinis ay nasisante dahil sa salang pagnanakaw at agad siyang tinanong ng direktor. Nahulog naman ang kanyang puso sa naging sagot nito. Ang tagalinis ay naakusahan noon sa salang pagnanakaw at natigilan naman ang prinsipal sa revelasyong kanyang nalaman, kung saan diretsuhan siyang napatanong sa kanyang tagalinis at ang naging tugon naman ni Leia ay nagpaluhod sa kanya ng biglaan. Ang ekspresyon niya ay namarkahan agad ng pag-aalinlangan at labis na pagkagulat. Ang realidad ng sitwasyon ay bigla na lamang umungkat sa kanyang balikat sa paraang halos hindi niya makayanan. Si Leia ay isang babae na may lakas na hindi matatawaran kumpara sa ibang mga babae. Nawari mo isa siyang mandirigma na handang sagupain ang lahat ng humaharap sa kanya, pero sadyang naging mahirap sa kanya ang bawat pagkakataon kung saan ang pagtatrabaho ay hindi naging madali para sa kanya. Anumang pagsisikap ang kanyang gawin dahil kasabay nito ay dinadala rin niya ang kalungkutan sa kanyang puso. Ang dahilan naman sa matinding hirap niya sa pagtatrabaho ay ang normal ding na pagdaraanan ng karamihan. Si Leia kasi ay isang single mother na may 2 anak matapos itong iwan ng huli niyang kinakasama. Dahil dito ay nalilimitahan na siya sa maraming bagay, lalo na sa oras na dapat niyang hatiin para sa kanyang mga anak. Hanggang sa isang araw ay nakahanap siya ng isang trabaho bilang tagalinis sa isang lokal na eskwelahan, kung saan napasok din ang kanyang 2 anak na babae. Ang oportunidad na yon ay parang isang liwanag ng pag-asa na pumapawi sa makapal na ulap ng kanyang pag-aalala. At ang pagkanais niya na magkaroon ng magandang buhay at maayos na kinabukasan para sa kanyang anak ay kanyang daladala maging sa interview. At nakitaan din naman ng eskwelahan ng potensyal kaya't mabilis din siyang natanggap ng walang mahabang usapan. Ang pagkakaroon ng bagong trabaho para kay Leia ay labis na nagpagaan sa bigat na dinadala ng kanyang puso sa bawat oras. Sa kauna-unahang pagkakataon, muli sa tinagal-tagal ng panahon ay muli na naman siyang napangiti ng todo dahil isa na naman itong panibagong pag-asa, hindi lamang para sa kanya, gayon din para sa kanyang mga anak. Labis na nagpapasalamat si Leia sa oportunidad na dumating sa kanya, kaya't nangako siyang gagawin niya ang lahat para maging masikap at mapatunayan ang kanyang sarili sa lahat. Wala siyang intensyon na lampasan ang bawat oportunidad na dumarating sa kanyang buhay. Dahil napakahalaga sa kanya ngayon ng oras at panahon na hindi masayang. Dala ang kanyang determinasyon bilang isang ina ay nakahanda siya sa panibagong karerang kanyang tatahakin, kung saan gagawin niya ang lahat, hindi lamang para mapanatili ang kanyang trabaho, kundi para maging dedikadong profesional din kagaya ng ipinangako niya sa interview. Lalo na sa school principal na si Raul na labis nagbigay sipat siya sa kanyang sitwasyon. Kaya kinailangan agad ni Leia na mapaliban sa kanyang trabaho para maipatingin ang kanyang anak sa isang klinika. Ang principal naman sa kabilang banda ay nagkaroon ng ibang tingin sa maternal care na pinapakita ni Leia. Para sa kanya ay nakakasira ito sa ilang patakaran ng eskwelahan sa ilang kadahilanan na ang sitwasyon na yon ay dapat unawain na lamang at suportahan. Ay para bang nagagamit ni Leia para makuha ng labis-labis na pabor sa kanya. Bilang prinsipal ng eskwelahan ay labis namang naawa sa kanyang pinagdaraanan. Nahihirapan na rin ng sobra si Leia sa pagbabalanse ng kanyang trabaho at pagiging ina sa kanyang mga anak. Nang dahil sa dedikasyon at matinding pagtatrabaho, ay waring humihiling na lamang si Leia ng empatsya sa prinsipal ng eskwelahan. Isang araw ang atmosfera ng eskwelahan ay bigla na lamang nagbago. Nang mapansin ng prinsipal ang isang bagay na ganun na lamang kahalaga sa kanya, nawawala ito sa kanyang opisina. Ito ay ang kanyang pinagkatiwalaang laptop na naglalaman ng mga proyekto at kritikal na impormasyon may kinalaman sa pagkilos ng kanilang institusyon. Ang nangyaring ito ay nakaapekto sa eskwelahan ng matindi. At sa kalagitnaan ng usap-usapan at suspetsya ng marami ay walang ibang napaghihinalaan ng lahat kundi si Leia. Nawaring si Leia lamang ang pwedeng makagawa ng misteryosong pagnanakaw na yun. Pero bakit nga naman isa sa alang-alang ni Leia ang kanyang trabaho ng ganun na lang? Subalit siya lamang kasi ang madalas naiiwan sa eskwelahan kapag halos wala na ang lahat bilang isang tagalinis. Lalo na sa gabi kaya't maging ang prinsipal ay hindi naiwasan ang hindi maghinala. Siya lamang ang posibleng magnanakaw at wala na silang pwedeng mapaghinalaan pang iba
Dahil na rin sa maraming kadahilanan, maaaring magturo sa kanya bilang salarin. Dumagdag pa sa bigat ng sitwasyon ng isang guro na hindi naging maingat sa kanyang pananalita at pagsisiwalat nang umano'y kanyang nasaksihan kung saan nakita niya umano mismo ang aktwal na paglabas ni Leia sa opisina ng principal sa partikular na araw at oras kung kailan naganap ang pagnanakaw. Isang pagbibintang na tiyak makakasira sa pagkatao at mabuting personalidad na labis na iniingatan ni Leia, na wala namang ibang ginawa kundi magtrabaho ng maayos para masuportahan ang kanyang mga anak. Ang principal naman, na dedikadong mapag-alaman ang katotohanan kung sino ba talaga ang may kasalanan, ay agad na pinatawag si Leia papunta sa kanyang opisina para makumpronta ng harapan. Nakahanda siyang alamin at lutasin ang misteryo, may kinalaman sa nawawala niyang laptop. Ang suspecha ng principal kay Leia ay sadyang naging labis dahil na rin sa mga sabi-sabi at bulong-bulungan na kanyang naririnig. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok na nga ang kinakabahang si Leia sa kanyang opisina. Kahit na medyo nagdadalawang isip pa rin ang principal kung makakaya ba ni Leia na gawin ang ganong bagay, sa mga sandaling iyon ay humarap si Leia ng labis na may pag-aalala at nerbiyos na mahahalata mo maging sa kanyang ekspresyon. Ang desperasyon sa kanyang mga tingin na labis na pangamba na mawala ng trabaho. Gayunpaman, dahil sa impluwensya ng sirkumstansya at pagkasuspecha, ay wala na ring nagawa ang principal kung di ang mag-proceed sa mga dismissal ni Leia. Hanggang sa hindi maresolbahan ang lahat. Ang kawalan at kakulangan ng pagpapaliwanag ni Leia, gayon na din base sa mga sabi-sabi ng iba, ay hindi niya maiwasang hindi makumbinsi na si Leia talaga ang salarin kahit na pilit pa itong tumatanggi. Para na rin mapanatili ang iniingatang integridad ng eskwelahan, lingid sa kaalaman ng principal na malayo talagang si Leia ang siyang nagnakaw ng kanyang laptop. Dahil ilang araw lamang ang makalipas matapos ang eksenang iyon, ang laptop ay ganap ng natagpuan ng isa sa mga school staff sa closet mismo ng kanilang principal. Dito ang pagbibintang at hindi pagkaunawa ng marami sa tunay na sitwasyon ay nagbunga ng madali ang konklusyon na naging dahilan para mawala si Leia sa trabaho. Pero nanindigan pa rin ang principal na baka si Leia pa rin ang talagang tunay na may sala, kung saan inilagay lamang nito pabalik ang laptop sa kanyang closet dahil sa takot at para maibaling sa iba ang dahilan ng lahat. Pero isang masurpresang revelasyon ang siyang maglalahad ngayon ng katotohanan. Ang principal ng eskwelahan na si Raul ay ama rin ng isang estudyante doon na si Lucas. Ang batang lalaki na ito na payat at mahiyain ay hindi naging mapagsalita sa kanyang magulang sa bawat dinadaing niyang problema. Pero bigla na lamang itong nagbago. Simula ng nagdaang mga linggo, ito ay napapansin na nila Raul na ang anak nila ay tila distress at labis na natatakot sa hindi malamang kadahilanan. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng paghahapunan, ay napansin na lamang ni Lucas ang kanyang ama sa seryoso nitong ekspresyon at pag-aalala. Kaya nagawa nitong magtanong ng isang bagay na labis na pumukaw sa interes ng kanyang amang principal. Dad, bakit niyo po sinisante si Leia? Ang principal ay napaatras naman sa tanong na iyon, na sorpresa na maging ang kanyang anak ay alam kung anong nangyari. Si Lucas ay estudyante sa eskwelahan kung saan namamahala ang kanyang ama bilang principal, pero ang pagkakaroon niya ng koneksyon sa nangyari ay hindi inaasahan. Si Lucas naman ay nagpatuloy lamang. Pero paano niyo po nasisigurado na siya yun? Mabait po kaya siyang tao. May sasabihin po ako sa iyo, Dad. Ang bata ay naghanda sa kanyang sasabihin. Napayuko siya at nagawang mag-alinlangan ng sandali, habang ang kanyang ama naman ay mas lalo pang naintriga sa kung ano man ang kanyang nalalaman. Pakiramdam niya ay may isang bagay na nais ibahagi ang kanyang anak. May koneksyon kay Leia at misteryosong pagkawala ng kanyang laptop. Pero sa kalagitnaan ng sitwasyon, si Lucas ay pinigilan ang pahayag na kanya sanang sasambitin at sinabing, wala Dad, wala. Kalimutan niyo na po. Nang dahil sa ginawang iyon ng kanyang anak, ay agad na pagtanto ang principal na mas may malalim pang dahilan ng lahat. Nahigit pa sa maaari niyang asahan, kaya naman determinado siyang malaman kung ano ba itong bumabagabag sa kanyang anak. Ilang araw makalipas matapos ang kakaibang pag-uusap na yon sa harap ng hapagkainan,
Si Principal Raul ay biglang nakatanggap ng isang tawag na halos magpahinto ng kanyang puso. Ito ay isang staff ng hospital na nagsasabing naroroon ang kanyang anak na si Lucas. Si Lucas umano ay nagtamo ng maraming kalmot sa kanyang katawan at bali ang kanang braso. Si Raul naman ay agad sumugod sa hospital, iniwan muna ang ilang bagay o gawain na may kinalaman sa eskwelahan. Sa hospital ay naabutan niya si Lucas na nakahiga sa isang kama ng hospital. Nakatanaw lamang sa kisame at walang imik. Ang bata ay waring natatakot at waring may pangangambahan. Pero ang kanyang ekspresyon ay waring nagpapakita pa rin na may sekreto itong sinasarili na hindi niya magawang sabihin. Sinubukan naman ni Raul ang lahat para makumbinsi ang kanyang anak na magsalita. Dala na rin ang kanyang pag-aalala bilang isang ama. Pero ang bata ay umiiwas pa rin sa pagsasalita. Basta umuulit-ulit lamang ito sa pare-parehong istorya na biglaan niyang pagbagsak. Kahit naramdam ni Raul na may bagay na mas malalim pa ang kinakailangan niyang malaman at masolusyonan hanggat maaari. Ang prinsipal ay naupo na lamang sa kama ng kanyang anak para ito ay matabihan habang hinahawakan ang mga kamay nito. Tinititigan nito ang mata na napupuno ng labis-labis na pag-aalala at pagmamahal. Alam niyang may mas malala pang dahilan sa mga pinsalang natamo ng kanyang anak. Nakahanda si Raul na gawin ang lahat para mapag-alaman ang misteryong iyon. May kinalaman sa kanyang anak na si Lucas. Nang mga sandaling iyon sa hospital ay natatandaan niya ang bawat salitang binabanggit ng kanyang anak. Noong sila ay nasa kalagitnaan ng paghahapunan kung paanong nagtanong ang kanyang anak may kinalaman sa tagalinis ng eskwelahan na si Leia. Napagtanto niya na sa kabila ng hindi pagiging masalita ng kanyang anak ay waring may espesyal itong koneksyon sa babaeng iyon na hindi pa niya nalalaman. At ito'y pumupuno ng pagsususpecha sa kanyang pag-iisip. Baka may alam si Leia na siyang nais banggitin sa kanya ng kanyang anak. Dala ang puso na napupuno ng pag-aalala ay nagdesisyon si Raul na hanapin si Leia para alamin ang katotohanan na dapat niyang malaman. Pero numero lamang ang natatanging detalye na kanyang nakuha. Kaya't kanya na lamang itong tinawagan. Nasorpresa naman din si Leia sa biglaang pagtawag ng principal sa kanya kung saan nagawa niya itong maipaliwanag ang sitwasyon ng kanyang anak sa ngayon, kung ano ang kondisyon nito sa hospital at ang kakaibang koneksyon nitong may kinalaman kay Leia. Marahang humingi ng impormasyon si Raul kay Leia kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Base naman sa tono ni Leia sa puntong iyon ay maahalataan mo na ito'y umiiyak. Si Leia ay nagtanong ng may totoong pag-aalala. Na-hospital po ba si Lucas? Anong nangyari? Ang kanyang salita ay nagkukumpirma sa kung ano ang nasa sa isip ng principal. Pero nakahanda na rin siyang magpaliwanag sa kung ano ang nangyari. Sinabi na lamang ni Leia kay Raul na magkita sila sa isang lugar para mabigyang linaw ang lahat. Hindi na rin naman nagawang tumanggi ng principal kung saan nagawa niyang makipagkita kay Leia sa isang pribado at tahimik na lugar kung saan mas maayos silang makakapag-usap. Si Raul ay nagsimula na sa pagbabahagi sa pagkabagabag na dinadala ng kanyang anak na si Lucas, lalo na nung nabanggit siya nito isang beses sa kanilang paghahapunan, kung saan ang pisikal na kondisyon ngayon ng kanyang anak ay nalalagay sa alanganin, lalo na dahil sa pagtanggi nito sa tunay na naging dahilan ng lahat. Nagawang sabihin ni Raul kung paanong anuman ang gawing pilit at waring hindi makapagsalita sa kanya ng kanyang anak at umiiwas itong sabihin ang isang bagay na alam niyang importante at dapat niyang malaman. Dito na nagawang magbigay ni Leia ng isang nakakabiglang pahayag. Inihayag niya na sa kanyang pagtatrabaho bilang tagalinis sa eskwelahan ay nagkaroon siya ng malapitang view sa mga interaksyon na ginagawa ng bawat estudyante. Doon ay nakikita niya kung papaanong bulihin si Lucas ng mga mas malalaki niyang kaklase. Nilalapitan naman umano ito ni Leia sa bawat pagkakataon, pero maging sa kanya ay waring ayaw itong magsalita at magsabi ng problema. Hanggang sa ang pangbubuli na naranasan ni Lucas ay mas lalo pang lumalala. Si Lucas umano ay madalas mapaharap sa mga mahihirap at delikadong mga hamon ng dahil sa pagpupumilit sa kanya ng mga batang bumubuli sa kanya. Sa araw kung kailan nawala ang laptop ni Raul ay si Lucas lamang ang nasa opisina ng principal. Ninanakaw ang laptop ng sarili niyang ama dahil sa pagpupumilit sa kanya ng mga bully na yon. Sadyang wala siyang nagawa kundi sundin ang mga ito para hindi siya masaktan.
Nakita ni Leia ang akto na yon, kaya't agad nitong pinuntahan si Lucas na nagsabing, "Huwag niyo po akong isusumbong. Para niyo na pong awa, mapapagalitan po ako ni Dad." Pagmamakaawa ng bata kay Leia noon para hindi ito sabihin ang nangyari. Masyado lang talagang natatakot si Lucas sa bawat pagbabantang ginagawa sa kanya. Ito din ang dahilan kung papaanong nakita ng isang guro si Leia na nagmula sa opisina ng principal sa partikular na araw at oras na yon. Gusto sanang makialam ni Leia at sabihin ito sa principal, pero may parte sa kanyang puso na sa kanya'y pumigil. Kahit pa ang maging kapalit nito ay pagkawala ng kanyang trabaho. Kahit nung una pa lamang ay nais na ni Leia mai-report ang lahat ng kanyang nasasaksihan na hindi tama. Pero alam niyang bilang tagalinis ay hindi tama ang siya ay makialam, lalo na't pwede rin itong ikapahamak. Si Raul ay hindi makapaniwala sa kanyang nadinig. Napaluhod na lamang siya sa lupa, labis na pagkabigla ng kanyang nalaman. Bilang ama ay hindi niya mapaniwalaan na napagdaanan ng kanyang anak ang ganong klaseng paghihirap sa mismong lugar pa kung saan siya namamahala nang hindi niya nalalaman. Ang kanyang nalaman na ito ay nagbukas sa kanyang mga mata para maprotektahan hindi lamang ang kanyang anak kundi maging ang ibang estudyante ng eskwelahan at kailangan niyang mapanagot ang mga bullies nang hindi ito matularan ng iba. Matapos ang pakikipag-usap ni Raul kay Leia ay naging malinaw na ang lahat sa kanya. Ang pagkaseryoso ng sitwasyon ngayon ay nagsisisi siya sa ginawa niyang pagbibintang kay Leia. Hindi niya muna nagawang pakinggan na sana'y nag-imbestiga muna siya ng mabuti at hindi niya muna isinisante ng biglaan. Determinadong makakuha ng hustisya si Raul ay agad kumuha ng impormasyon sa bawat estudyanteng may kinalaman sa mga bully na bumabangga sa kanila. Kung sino-sino ba ang mga responsable na dapat mapatawan ng parusa. Sa kanyang pagkasorpresa naman ay maraming estudyante ang nagturo sa kaparehas ng mga batang bumubuli sa kanyang anak. Indikasyon na hindi lamang talaga si Lucas ang nakakaranas ng ganong kalupit na aksyon. Dala ng ebidensya ng kanyang hawak, si Raul ay agad tumawag ng otoridad para siguraduhing mabibigyan ng mga bullies na yon ng nararapat na parusang nababagay sa kanila. Nasa high school na sila na nagagawang mambuli ng estudyanteng mas bata, kaya't kinakailangang mapagbayaran nila ang kanilang mga maling ginagawa. Nais nang siguraduhin ni Raul ngayon na patas ang lugar para sa lahat ng mga estudyante. Si Leia naman ay agad na ibalik sa kanyang trabaho at naibalik na rin ang kanyang reputasyon na muntikan nang mawala sa kanya. Si Lucas naman ngayon ay nasa pangangalaga na ng isang psychologist kung saan nakakatanggap siya ng suporta ang kanyang kinakailangan. Ngayon ay mas pinilit na ni Raul na maging malapit sa kanyang anak nang mas maging bukas ito sa kanilang pamilya para maibigay din niya ang nararapat na pagsuportang kailangan ng kanyang anak. Ang historyang ito ay nagpapakita sa atin ng pagkakaroon ng hustisya at pagkakaisa. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento na alam kong nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon at magandang aral.